Magandang umaga po sa inyong lahat. Buwan ng wika, kaya Tagalog tayo. Tinanong ko si Ate Sally, ba't gospel ay Tagalog? Kasi buwan ng wika. Kaya, narinig niyo ba yung kwentuhan ni Philip tsaka ni Nathaniel? Sabi ni Philip kay Nathaniel, natagpuan na namin yung Mesiya galing sa Nazaret. Alam niyo yung sagot ni Nathaniel? Bakit? May mabuti bang manggagaling sa Nazareth? Is there anything good coming from Nazareth? Magtatanong tayo bakit niya natanong yun? O bakit niya nasabi yun? Baka meron siyang alam tungkol sa Nazareth na hindi maganda. Personal experience. Di ba parang kwento din natin yan? Ako naalala ko ako po ay taga Quezon City, taga dito lang ako, Project 7. Pag nalalaman, nakakarinig kami, galing yan sa Mindanao, ang naiisip namin, ako nakakatakot yan, baka may bolo yan. No? Baka, ang tawag natin dito, cultural bias. Kaya pag ikaw ay galing ka sa isang probinsya, may bias na kagad sa'yo. Ang tanong, ikaw ba yun? Kaya minsan pag nag-uusap-usap tayo, magtatanungan, sa kagaling? Tapos meron kaagad tayong nasasabi. Pero maliban sa lugar, o sa probinsya, o ano man yan, minsan may tinatanong din tayo, saang school ka galing? Iba na naman yan. Paaralan naman ang usapan. Pero pwede rin pa, meron pa. Saan ka dati nagtatrabaho? Kaya kung ipagsasama-sama natin ito yung tinatawag nating iba't ibang information. Tapos gagawa tayo ng ating judgment. At ano yung judgment natin? Ito yan So, ang nangyayari po, parang sa kwento ni Jesus, meron na kagad judgment. Siya ay ito. Pero ang kinagurat ni Nathaniel, nung sila ay nagpagtagpo, bakit may nasabi si Jesus na hindi alam ni Nathaniel? Sabi ni Nathaniel, paano mo nalaman? Paano mo nalaman kung ano ako o sino ako? Anong sagot ni Jesus? Bago pa lang tayo nagkita kilala na kita at alam ko kung nasaan ka. Masyadong interesting yon, part na yon. Bakit? Ano kayang ginagawa ni Jesus at meron na siyang nalaman tungkol kay Nathaniel? Hindi kaya minatsagan ni Jesus si Nathaniel? Hindi kaya humingi na siya ng mga information tungkol kay Nathaniel? Yung bang parang, halimbawa, pag may magtatrabaho dito sa atin, di ba, sa company, nagkakaroon tayo ng character background. Nagtatanong tayo, sino ba siya? Ano ba siya? Ano ba yung kanyang performance nung siya ay nasa sa inyo? Kadalasan, itong mga nakukuha nating information tungkol sa tao ay pwedeng makulayan ng tinatawag nating cultural or personal bias. At may time, dito tayo nagkukulang Kasi may mga natatanggap tayo mga information sa tao man yan o saan man yan, pero hindi tayo nagbe-verify. Hindi mo natin inaalam. Hindi tayo nagbabalidate, di ba? Kaya tuloy, kung ano lang ang dumating, yun na. Yun na. Pero minsan magugulat tayo na pagka nakasama mo na yung tao, bakit yung taong ito, may nakikita ka na hindi nabanggit doon sa resume niya o posible hindi nabanggit sa mga taong nagkwento tungkol sa kanya. Bakit nung ikaw ay mismong nagkaroon ka na ng personal encounter, tapos nagkaroon ka ng personal relationship sa tao, bakit nagbago yung tingin mo? Bakit nagbago yung pananaw mo? Kasi, yun po yung tao. Kaya si Jesus, ganon din ang nangyari sa mga disipulo. Meron silang bias. Pero habang kasama nila si Jesus, yung mga bias na to, unti-unti na-unmask. Unti-unti nawawala. Bakit? Iba na itong nakikita mong tao Naalala ko tuloy yung sinabi ng isang pilosopo na ang pangalan ay Friedrich Nietzsche. Sabi niya, a person
is more than what you know and more than what you express. A person is more than what you know and more than what you express. Sa Tagalog pa ang tao daw ay higit pa sa alam mo at higit pa sa napapahayag mo. May katotohanan yan kasi ang bawat tao ay isang mystery. No? Alam niyo po ba yung mystery, di ba? Pag sinabi po nating mystery, may parte sa isang tao na hindi mo ganap na malalaman o mauunawaan na kahit mismo yung taong yan, hindi rin niya alam. Nagpapaalala sa atin, kung familiar kayo, sa tinatawag nating Johari's window, di ba? Alam niyo yung Johari's window? May lugar o may space na alam mo tungkol sa sarili mo. May space na alam ng iba na hindi mo alam. May space na alam mo at nang alam din ng iba. Pero may space na hindi nila alam at hindi ko rin alam. At sinasabi natin, ito yung mystery space. At itong mystery space na to, hindi natin ganap nalalaman yan. Kaya may time, tinatanong natin yung mga sarili natin. May mga nangyayari sa buhay natin. May mga naiisip tayo. May mga nararamdaman tayo. May isa tinatanong natin, saan nanggagaling yung naiisip ko? Saan nanggagaling yung nararamdaman ko? Kaya napakahalaga yung salitang na hindi masyadong ginagawa ng tao ngayon. At ito ay dapat gawin natin. Yung salitang pagninilay. Sa English pa, discernment. Ano bang ibig sabihin nun? Inaalam natin kung ano yung naiisip natin. Inaalam natin kung ano yung nararamdaman natin. Pero hindi lang yon. Kasi alam nyo, 5 klaseng discernment dapat nating gawin. Ano to? Discernment of interiority. Alamin natin kung ano pinagdaraanan natin. Kasama na rito yung naiisip, nararamdaman. Discernment of purpose. Kailangan alamin natin kung ano yung mga dahilan ng mga nangyayari sa paligid natin. Meron tayong tinatawag na discernment of meaning. Inaalam din natin kung ano yung kahulugan. Discernment of value. Inaalam natin kung ano yung kahalagahan. Discernment of God's presence. Inaalam natin kung nasaan ang Panginoon na nagpapahayag ng kanyang sarili at yung pinakamahalaga sa lahat para sa akin. Discernment of God's will. Inaalam natin ano bang kalooban ng Diyos sa akin. Kaya pag tayo nagdedesisyon sa buhay, ang dapat nating abutin ay discernment of God's will. Yun. Kaya sa buhay natin, kaya kung ang tao ngayon ay masyadong superficial, alam niyo may superficial, masyado tayong mababaw. Pero may lalim tayo. Ang problema sa atin po ay meron tayong tinatawag na depth, lalim. Pero yung lalim natin, hindi natin natatarok, hindi natin napupuntahan dahil tayo ay kontento lamang sa mga bagay na panlabas. Diba? Kaya ngayon, lalong-lalo na ngayon, di ba nakikita lang natin puro mga superficial, mga panlabas ngayon. At hindi tayo pumupunta sa kalalim-laliman ng mga panlabas na nakikita natin. Halimbawa, maraming nangyayari ngayon sa paligid natin. Halimbawa, marahil alam natin po lahat ito. Yung mga shooting na nangyayari sa school. Paano natin yan bibigyan ng pagninilay? Ang pinag-uusapan lang kasi problema yan ng social media, problema yan ng parents. Ngayon, magbabatuhan tayo ng sino ang sisisihin. Pagpapasok ang legislators, ang sasabihin nila, gumamit tayo ng batas. Batas na lang yan. Pagdarating ang psychologist, counselor, mga psychotherapists, iba yung kanilang pananaw. Iba ang maririnig mo sa kanila. Tayong mga ordinaryong mga tao, paano natin tinitignan yung mga nangyayari ngayon? Nung nangyari sa Tacloban, nangyari sa Davao, nangyari sa Zamboanga City,
Kaya nga may bagong term na lumabas ngayon eh. Anong term yon? Copycat syndrome or copycat phenomenon. Ano ibig sabihin ng copycat? Gaya-gaya. Ginagaya. Nasa States lang yan eh. Nasa US lang yan dati, yung mga actual shooting. Sa Europe, may mga shooting sa school. Tapos ngayon, nagulat tayo, teka muna, umabot na sa Pilipinas. Tapos sasabihin natin ngayon, paano umabot ngayon sa Pilipinas? Ngayon, pagkatapos ng Pilipinas, may nangyari din sa Thailand. May nangyari, tapos ngayon, may mga threats na nangyayari ngayon. Sa Davao, may mga threats ngayon. Ano to? May kinalaman uli sa possible violence. Ngayon, ang tanong lagi natin ay, ano ba itong mga nangyayari? Paano ba natin babasahin yan? Paano ba natin yan titignan? Yan, papasok po tayo. Ano ba yung mga dahilan kung bakit nangyayari ito? Dapat tayong magnilay. Maganda pag-usapan nyo to eh. Paano kayo apektado? Apektado po ba tayo? Marahil para sa ilan, hindi tayo apektado. Hindi naman nangyayari sa amin yan eh. Sa pamilya namin, okay naman. Pero hindi. Ngayon, bawat schools ngayon, may mga tinatawag ng active shooting drill. Bago nangyari yung shooting sa Zamboanga City, nagkaroon pa ng active shooting drill. Ilang araw yun, nag-drill pa yun. Tapos, yun nangyari, actual na. Drill. Ewan ko, di ba, meron tayong mga drill tayo. Earthwork drill, ito, active shooting drill. Oh. Kami ngayon, sa Claret, ngayon, meron kaming active shooting drill. Nandun ngayon yung hepe ng Karingal. Pag-uusapan namin, ano ba yung mga prevention na gagawin natin? Bakit nga nangyayari ito? Tignan natin, ano ba nangyayari sa bawat tao? Bantayan natin ang isa't isa. Alam nyo, bago yung bata ginawa yon, may tinatawag tayong mga red flags. Ito pala isasuggest ko sa inyo. Bantayan nyo ang isa't isa. Baka meron kayong empleyado dito na de-depress na. Dati madaldal siya. Ngayon, tahimik na. Dati sumasama sa mga get-together. Ngayon, nag-a-isolate. Naku, bantayan nyo. Baka may pinagdaraanan. At yung mga tao may pinagdaraanan, pag-uusapan pa yan. Pag pinag-usapan nyo yan, na-trigger nyo siya. Nako, baka pag pumasok yan, may dala yan. Huwag naman sanang mangyari sa atin. Di ba po? Ang sinukusto lang sabihin dito, bantayan natin ang isa't isa. When I say, bantayan natin isa't isa, ibig sabihin, maging mapagmalasakit tayo sa isa't isa. Dahil, alam nyo, hindi natin alam kung kailan sasabog ang isang tao. Hindi natin alam. Hindi natin alam. Ngunit, may mga pangitain yan. May mga pinapahayag siya. At kailangan tanungin na natin, kayong mga parents dito, nakita niyo yung mga anak niyo, dati playful siya, dati hyperactive siya. Ngayon, nasa sulok na lang siya lagi. Ang tawag dyan, red flag. Kaya kailangan tignan po natin yan. Ang isang tao, bago magkaroon ng explosion, may mga nangyayari sa kanya. Kaya mahalaga ito sinasabi kong pagnilay-nilay po tayo. No? Pagnilayan natin yung mga nangyayari sa buhay natin. Kaya nga maganda po tayo. Itong every Monday, meron kayong gantong get-together. Kasi nagkakaroon po tayo ng moment para magdasal, mag-isip-isip, magnilay-nilay, lalong-lalo na ginagabayan tayo ng salita ng Diyos. Kaya ito lang po yung ating gusto kong ipahayag sa inyo. Naalarma tayo sa nangyayari. Pero wag lang tayo maalarma. Magnilay po tayo. At alamin natin. Una, ano ba pwede kong gawin? Pangalawa, ano ba yung pwede nating gawin? At pangatlo, kung ano man ang pwede nating gawin, baka bigyan natin ng priority.
ano yung mga gusto nating gawin upang maiwasan kung anuman ang mga hindi inaasahang pangyayari na pwedeng makaapekto sa ating pagkatao at pwedeng makaapekto para sa lahat. Ito po yung kailangan natin ngayon, pagninilay, discernment. Kaya at this moment, I invite you for a moment of silence at we will make a prayer. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Panginoon, kami po ay nababahala sa mga nangyayari sa aming kapaligiran. Kami po ay nababahala sa mga nasasaksihan namin sa araw-araw, lalong-lalo na sa mga kabataan na nasasangkot sa mga iba't ibang klase ng karahasan. Kami po'y nananalangin, Panginoon, na kami ay gabayan ng inyong Espiritu upang makapagnilay kami ng mabuti, mapagnilayan ang lahat ng nangyayari upang kami ay hindi maging mababaw, kundi magkaroon ng lalim sa lalim ng kaalaman, lalim ng kamalayan sa mga nangyayari sa buhay namin, sa buhay sa kapaligiran. Nananalangin kami, Panginoon, na naway ang bawat pamilya ay muling buksan ang kanilang tahanan upang kayo po ay maghari. Maghari ang pagmamahalan, ang pagmamalasakitan, at magkaroon ng pag-asa. Ito rin po ang aming panalangin sa aming kumpanya, na naway magkaroon kami ng pagmamalasakit sa isa't isa. Naway ang inyong pag-ibig ang siyang maghari sa bawat isa. Naway ang inyong pagmamahal, ang aming pananampalataya ay gumabay sa amin sa aming paglalakbay sa buhay. Marami po kaming kahilingan, Panginoon. At alam niyo, Panginoon, kung ano ang mas nakabubuti para sa bawat isa at sa pangkalahatan. Ito'y panalangin namin, Panginoon, sa ngalan ng iyong anak na si Jesus, kasama ni Maria at ni San Pedro. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Marami pong salamat at magandang umaga sa inyo lahat.